Hi guys, and welcome back to our YouTube channel. Keep it up. Well, technically we changed it to my name, no? Yeah, although so, yan. Ito naman, ito yung bago, no? Bagamit, paliwanag ko lang doon, ba't ko pinalitan yung pangalan ko kasi is, marami na kasi na channel ng pangalan ay Keep It Up. So, I just, go with my name. Yan, para at least, di ba? Kung sakali lang, no? Sakali lang na makilala yung channel natin, at least, diba? Unique na rin. Pangalan ko na lang din. So, ito, ang iPhone 6 Plus. Joke lang. So, iPhone 6S, hindi. Tama ba? iPhone 6S Plus. Ayun. I think mas tama yun, no? Yan naman talaga dapat siguro. So, ayan. Yan po ang iPhone 6S Plus. So, it's been 8 years since na-release tong phone na to. Ay mag-focus, no? I think nakipaglaban yung... Okay, paano ba ito? Okay, kailangan natin ng lightning. On natin yan. Yun, diba? So, ito po ang iPhone 6S Plus. Ayan, makikita nyo yung S dyan sa baba. At ito pa rin siya, no? Ito po ang last na merong earphone compatible ni Apple, no? So, yan, makikita nyo ang ating patayin natin ulit yung ilaw. Makikita nyo ang ating iPhone, no? Medyo madilim na kasi, no? Hindi na ganun kaliwanagan yung ating lugar. Makikita nyo po na ang iPhone 6S Plus ay updated pa rin, no? Medyo. Actually, may iOS 17 na yata kung di ako nagkakamali. Pero, at least, kaya mo pa rin i-download halos lahat ng apps. Well, technically, like, yung mga games katulad ng, yung mga games ng Capcom, yung, nakalimutan ko, ano nga pala yun? Punta tayo sa Play Store. Nakalimutan ko eh. Tingnan natin yung games ng Capcom, like, Genshin Impact kaya pa, no? I mean, kung naka 128 gigabytes ka na RAM. So, ito po kasi ay 32 gigabytes lang, no? Ano ba yung games na lumalabas-labas dito? Yung naiinis ako kasi hindi naman pala compatible sa lumalabas. Ngayon, hindi na siya lumalabas. So, yun, hindi na siya lumalabas, no? Search lang natin Capcom. So, para pakita ko lang sa inyo na hindi na lahat is compatible sa iPhone 6s Plus. Pero, para sa akin ay worth it pa rin, no? Maybe para sa inyo backup phone, ganon. Sa akin main phone, no? Kasi dahil sa camera, ang ganda talaga, no? So yan, Resident Evil 4, ano? Although nalalaro ko to nung naka-Android ako sa Dolphin emulator, no? Iba to nga lang, no? Kasi ito yung upgraded graphics siguro, no? Hindi ko pa nalalaro eh. Pero ayan, Resident Evil 4 is already iOS 17 compatible. Hindi na po siya compatible sa iOS 15. So sadly, hindi na natin siya malalaro, no? Kahit na siguro kaya ko siyang bilhin kung sakali lang. So patay natin ulit yung ilaw kasi hindi natin makita yung Resident Evil 4. So napakaganda niyan, although yun nga sa PlayStation malalaro mo talaga yan, or sa computer, mga emulators ganun. Pero yan, isa yun sa mga hindi na compatible dito sa ating iPhone 6s Plus. Although marami pa rin apps na compatible: Facebook, Messenger, Chrome, YouTube, Gmail, TikTok, and Asphalt 9 compatible po don't get me wrong. Pero nag-Asphalt ako kasi naglaro kami ng anak ko niyan. So, yan, laro ng anak ko to, yung Robot Car Transformation, yan. Mobile Legends, yan, compatible po. Meron po siyang ultra graphics, although I don't, what do you call this? I don't encourage you to go on ultra graphics kung wala kang fan, no? Yung pang cellphone, yung fan na ginagamit sa mga cellphone, no, pag maglalaro ka. I don't encourage you to do on ultra graphics. Maybe pagka sa 6s Plus, since it only have 2 gigabytes of RAM, talagang maglo-lower graphics ka na, no? Pero smooth, basta naka wifi ka, I think okay talaga kasi wifi, 'di ba? Wired
At yan, hindi naman madalas nawawalan ng internet ang wifi. So hindi katulad ng network, minsan nawawalan ng so nakita niya naman, naka-check pa siya sa high graphics, although sa ultra hindi talaga in-encourage. I think yung ultra, for ito nung sabi ko nung dati kong vlog, parang na lang, no, keme na lang, no, mema na lang, at least may ultra, ganun. So yan po siya sa Mobile Legends. Meron pa rin siyang high graphics, ultra graphics, pero yun nga, I don't encourage you to go on ultra kung wala po kayong fan. So dito sa camera, okay pa rin, talagang malinaw pa rin yung camera niya. Ayan, linaw pa rin naman. Actually, yung mahabol to kay Realme 6 Pro kahit pa paano, no. So ayan po yung camera niya, video pala yan, no. So nakita nyo, hindi siya masyadong malikot, di ba? Tama lang. Photos niya ito, yan, di ba? Pwede ding square. Ewan ko bakit hanggang ngayon hindi ginagawa ni iPhone na yung portrait na lang, no, but square pa. Portrait is a better one because meron siyang blurry effect, di ba? Nagpo-focus siya sa isang item, and yun. Pero I think iPhone meron din, hindi lang ganun kagaling sa camera ni iPhone. Pero ayan, nakita niyo naman, okay pa rin naman ang camera niya. Buksan natin ng lightning. Teka, ito na. So yan, let's try to capture this fan in 1, 2, 3. Okay. Yun, so tingnan natin. Yan, nakita nyo naman, okay pa rin naman. Zoom natin na ganun. Yan, may mga konting noises siya, pero okay na rin. At sa video, nakita nyo naman kanina, napakaganda pa rin po, may 12 megapixels sa likod at 5 megapixels sa harap. At alam natin na pagdating po sa Apple devices, kahit nga si 6 Plus, which is napakababa na, I believe, talagang okay yung camera. Although hindi ko na encourage kay 6 Plus, no, kasi or kay 6, kay iPhone 6 or iPhone 6 Plus, either the two. Kasi talagang napakarami na pong apps na hindi compatible. Iba na lang kung talagang more on Messenger and Facebook lang po kayo at camera. And TikTok, I believe compatible pa, in Instagram, pero aside from that, wala na talaga, no? Kasi 1 GB of RAM lang siya. At yun, ito nga 2 GB of RAM, hirap na, hindi naman ganun kahirap, no? Actually, okay pa rin naman po si iPhone 6s Plus. Talagang pagka, yun, more on budget things ka, talagang yun, mapupunta ka sa mga ganito, which is alam kong marami tayo, no? Hindi lang tayo nag-iisa, marami pong mga tao talagang more on budget things. So ito pong si iPhone 6s Plus ay okay pa rin siya ngayon 2024 for me, no? Hindi ko sinasabing pangkalahatan yung sinabi kong okay pa rin siya para sa mga katulad kong nagbabudget, di ba? Although ito po kasing iPhone 6s Plus ko ay mababa na po ang battery percentage or battery health, no? There's an issue with iPhone battery for full server repairs. So yun, may issue na siya. Hindi na siya nagpapakita ng percentage, no? Ouch. Yun. So, kailangan na talaga palitan yung battery niya, which is hindi ko pa kaya ngayon. Pero yun, kasi nga nasa 71% na siya at yun, bumagsak na siya talaga. So, pakita ko sana sa inyo. Pero yun, madali lang mag-replace ng battery. Pero sabi ko sa inyo, okay pa rin naman kahit 70% na lang yung battery health niya. Although wala kang pinakita, pero bago ko yung makita yung error na yun, nakita ko 71% or maybe nasa 70 na lang din. So, 80% yung battery percent niya right now. At actually okay pa rin. Hindi naman ako masyadong more on gaming, no, lalo na ngayon masyadong busy, ang daming ginagawa. Ito yung pinaka the best iPhone talaga, no. So ito, ayan, okay naman yung camera niya sa harap. Talagang hindi ka naman magsisisi pagka kung sakali lang gusto mo ng backup phone. Ayan, so capture tayo. So, ito po yung kanyang harapan. Okay? Ayan. So, okay pa rin. Diba? Di siya ganun ka, kumbara sabihin natin
sa mga budget phones na Android ngayon na lumalabas, ay talagang papalag tong si iPhone 6s Plus. Hindi siya magpapahuli sa mga budget phone ngayon kahit 8-year-old na siya, no, ngayong 2024. So, guys, yan, marami pa rin naman nagbebenta ng mga iPhones ngayon na luma. Although ingat-ingat lang at baka madali tayo ng mga maraming issue, no? Heating issue, normal yan sa iPhone 6s Plus. Pero kung bigla na lang namamatay, yung battery mo patalon-talon ng percentage, may mga issue na yun, di ba? Screen mo kulay blue, di ba? So, although hindi naman lahat ng screen replacement ay nagiging kulay blue, meron din namang sobrang dilim. Actually, ito guys, original pa siya, sobrang liwanag pa niya talaga. Ayan. So, ayan. I'm sure na original pa siya kasi madalas sa mga replacement po ay talagang madilim na, as in mga ganto na, no? Madilim na, tapos wala na talaga. So, yun ang kinakatuwa ko dito sa nakuha ko. I think di pa siya replacement kasi nga maliwanag po siya, no? Hindi siya yung madilim, hindi siya kulay blue, hindi siya bluish, I mean. So, okay pa rin po, itong si iPhone 6s Plus for gaming, hindi po for heavy gamers. Maybe casual gaming, no? Wala ka lang magawa, bigla lang hindi ka busy. So, pwede, no? Gusto mo lang palipas ng oras, kahit konti, mga isang oras, ganun. Pwede pa po itong si iPhone 6s Plus. Although, you need to bring power bank kung nasa labas ka kasi hindi po siya ganun na, no? So, more on quick race kami, tapos nag-create ako ng room, then papasok yung anak ko dun sa tablet niya, then yun, mag-erase kami, no? Yun ang maganda dito sa Asphalt 8, which is hindi ko alam gawin sa Asphalt 9. I don't think nilagay nila yung feature na to sa Asphalt 9. Let me know in the comments mga kuys kung meron silang ganung feature para at least ma-enjoy naman namin yung makabago, no, na Asphalt 9. Kasi ito, I think okay naman din siya, no? Okay pa rin siya kasi more on sci-fi racing siya hindi katulad ng Asphalt 9, parang more on realism na, no? So yun, okay pa rin po siya. Makita nyo, mabilis pa rin, hindi po siya ganung kalag, although may mga ads po siya pagka naka wifi ka, so kind of disappointing kasi yan talaga yung realidad, no? Kailangan mo magbayad through ads. At least di mo na kailangan magbayad dun sa app. Although may mga alam akong apps, I think yung Need for Speed, yung Real Racing 3, I think di naman kailangan yata mag-ads doon. Just to play the game. Kaya lang, yun nga. Ang advantage kasi nito is pwede kayong maglaro ng pamilya mo, anak mo man yan, kapatid mo man yan, di ba? So, kaibigan mo man. Pwede kayong magsama sa isang racing. Ito naman po yung campaign niya, no? Ito yung single player, kung tawagin. At dyan po ay talagang more on campaign, no? More on campaign missions, yun. So, kailangan panalo, kailangan mo so, yan po yung graphics niya. I believe Asphalt 8 po ay napakaluma na rin, pero sumunod lang naman to sa Asphalt 9, no? At di naman po ganun kalayo pa rin. So, ayan po siya. Simple controllers. Pwede din naman yung controller na ginagawa natin. Although wala po siya nung katulad sa Asphalt 9 na swipe lang na ganun, no? Pwede na. Yan. So, ayan. Ayan po yung controller niya, no? Meron pa ho yan yung pwede nyong I think gyroscope tawag doon. Kung di ako nagkakamali, gyroscope ba yun, guys? Let me know in the comments, no? So, yan. Okay po. Okay naman siya, no? Kung pang anak nyo lang, di ba? Pero kung magme-main phone kayo at talagang heavy gamer kayo, I suggest bumili po kayo ng mga Poco phones, ano? Or Samsung, or Infinix. Maybe Infinix, hindi masyado, no? Hindi ko masyado masuggest yung Infinix, guys, kasi talagang pambata po siya, no? I just realized, no? Na hindi po talaga pang heavy gamer yung Infinix. Kung heavy gamer ka, medyo mahirapan si Infinix sa'yo. So, casual gaming din po si Infinix para sa akin. So, kung gusto mo talaga heavy gaming, mga Poco phones, Samsung, iPhone 11, maganda-ganda pa pang gaming yung mga yan. Meron na pong mga second gen, third gen ng iPhone SE, no? Although, yun, parang parehas nga nitong 6s Plus, no? Yung generation na yun.
Yun, kung gusto nyong budget pa rin, 10,000 pesos, magkakaroon ka na ng iPhone SE second gen. Second gen nga lang, no? Kaya lang, yun, same pa rin po siya dito, may mga heating issues, no? Kayo na lang po ang balang mag-adjust, ano po? So, ito po yung gaming niya sa Asphalt 8, no? Hindi ko na mapakita yung sa Mobile Legends. Yan, naglalaba din tayo, no? Ito yung ating, ay, naku, patay. So, yun, warak. So yun guys, salamat po sa panonood. Kung may mga question po kayo about the iPhone 6s Plus, please comment down below so mailalagay natin sa ating next video, no? So salamat po and goodbye.